Marcos 10 po, verses 17 to 31. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlungo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan siya ni Jesus tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayamang ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad na sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung gayon sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mauhuli at maraming nauhuli ang mauuna. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. I-guide mo kami, Holy Spirit, ikaw aming dakilang guro. At salamat sa masaganang kapayagan na daloy sa aming kalagitnaan. Nawa ito'y maging pagpapala ito sa bawat makakarinig nito, O God. At patuloy balutin ay banal na presensya ang malugar ito. In Jesus' name. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. So dito po, merong isang lalaki na napakayaman ng lalaking ito. Na kung saan, ang lalaking ito ay lumapit siya sa Panginoon. Na siya po ay patakbong lumapit sa Panginoon. At siya po ay lumuhod sa harapan ng Diyos at nagtanong siya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So ang pamagat po ng topic natin ngayon, ang Diyos ang nakakasiyasat sa ating mga puso. So, marami pong mga mananampalataya na sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Imin po ba tayo doon? Kaso nga lang, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Akala natin okay lang na ikaw ay isang mananampalataya at hindi tayo sumusuway sa mga utos ng Diyos. So, iniisip natin na tayo ay, tayo ay naging kalugod-lugod na at karapat-dapat na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero kaya lang sa pangyayaring ito, hinuhuli po ng Diyos ang lalaking ito na napakayaman. Kaya nung tinanong niya, Panginoon, ano po ang mabuting kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So ano pong sinagot sa kanya ng Panginoon? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Siya nga naman, ang Diyos lamang po ang nag-iisa na mabuti sapagkat ang Diyos nga po ay perpekto. Kaya siya lamang po ang pwede nating tawaging mabuti. Kasi lahat naman tayo ay hindi perpekto, lahat tayo ay nagkakamali. So sabi rito, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon? Anong mga utos ng Diyos na ayaw niyang ipagawa sa atin? Sabi rito, huwag kang papatay. Palagi ko naman dito, walang pumapatay sa atin. Wala pa tayong napapatay. Ang napapatay lang siguro natin ay lamok.
Ano pa? Huwag kang mangangalunya. Ang mangangalunya ay yung hindi pa kasal. Na sila ay ginagawa na nila yung ginagawa ng mag-asawa. Yan po ay pangangalunya. Ano pa? Huwag kang magnanakaw. Sino pa ba rito ang nagnanakaw sa atin? Wala. Sa ano pa? Huwag kang sasaksi sa walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sino po rito ang iginagalang nila ang kanilang mga magulang, mga kabataan? Pag tayo ba'y inuutusan, naroon yung ating pagsunod, naroon yung ating respeto, na hindi tayo nagdadabog, sumusunod nga tayo, pero naroon yung ating pagdadabog, naroon yung ating pagrereklamo. At anong sasabihin natin? Ako na lang ng ako. Ay, sos, I mean, sino yon? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pagkabayan natin. So, tandaan natin mga kapatid, dapat itong mga bagay na ito ay hindi na po matatagpuan sa bawat isa sa atin. Amen? Na hindi na po, kumbagay, mga kabataan, igalang ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ay utos ng Diyos. At ito may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Na pag ginagalang natin ang ating mga magulang, bibigyan tayo ng masaganang buhay at mahabang buhay sa mundong ito. So, ibig sabihin nun, magtatagumpay tayo. At nakikita ko po sa mga tao na nagiging nakakahalubilo ko. Halos karamihan po nang sila ay naging isang mabuting anak sa kanilang mga magulang, sila po ay sinuwerte sa kanilang pag-aasawa. Ang napapangasawa po nila ay mga mababait, matitino ang kanilang napapangasawa. Yun po ay isa po yun sa gantimpala ng Panginoon. Sabi niya, bibigyan kayo ng mahabang buhay at masaganang buhay. Kumbaga, sa lahat ng ginagawa ninyo, magtatagumpay kayo kasi yun yung pangako ng Diyos at ang Diyos ay tapat kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos bilang tayo ay mga anak. Kailangan nating igalang at mahalin natin ang ating mga magulang. So sino rito ang gusto na siya'y pagpalain ng Diyos? Na siya'y magtatagumpay sa buhay? Ang susi, igalang natin at mahalin po natin, respetuhin natin ang ating mga magulang. Kayo mga anak na walang respeto at pagmamahal sa magulang, mabigat po ang buhay ng mga yan. Hindi, kumbaga po, sila ay nabubuhay na mabigat, hindi sila nagtatagumpay sa kanilang ginagawa. Bakit? Sapagkat sinusuway nila ang utos ng ating Panginoon. So, ano pong sinagot ng lalaking ito na napakayaman sa ating Panginoon nung sinabi na ang mga kasalanan ito, na mga utos ng Diyos na hindi natin dapat gawin? Sumagot ang lalaki sa niya, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. So itong mayamang ito na lalaki na napakayaman, hindi niya sinusuway ang mga utos ng Diyos. Kaya sabi niya, mula pagkabata, Guro, tinutupad ko na ang mga iyan. So ano kaya ang nakikita ng Panginoon pa sa lalaking ito na kumbaga siya ay parang piniga ng Diyos para lumabas talaga yung mga nakatago sa kanyang puso na kung saan mas higit niyang pinapahalagahan kaysa relasyon niya sa Panginoon. So ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong tinatago na kung saan ito ay napakahalaga sa ating mga buhay na hindi nating kayang isuko sa Panginoon. So tayo lang po nakakaalam nun at ang Panginoon lamang po nakakaalam nun ang bawat isa sa atin. So ano po kaya ang lihim na tinatago ng mayamang ito na kung saan sabi niya, tinutupad ko na ang mga utos mula pa sa aking pagkabata, pero meron pa po siyang mga bagay na hindi niya kayang isuko sa Panginoon na kung saan ang mga bagay na ito ay nagiging Diyos-Diyosan niya sa kanyang buhay. So tayo po ba mayroong mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay? Ang mga Diyos-Diyosan po ay marami pong klase. Ang mga Diyos-Diyosan, hindi lamang yung ginawa ng kamay ng mga tao, hindi lamang yung ating pamilya, hindi lamang yung ating trabaho, hindi lamang yung ating mga ari-arian o kayamanan. Palagi ko kayamanan, wala tayo nun. Pero mayaman tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So, ano po kaya ang meron ang lalaking ito na ayaw niyang isuko sa Panginoon, na nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan noong ang Panginoon ay may hiniling sa kanya. So magpatuloy po tayo. Tatahimik lamang po. Okay, sabi po rito, sumagot ang lalaki, Guro, mula sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yun. So ibig sabihin nun, hindi niya nilalabag ang mga utos ng Diyos.
At sabi rito, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ano kaya yun, ang mga bagay na yun? So, kasi nakikita kasi ng Diyos yung mga puso natin, nasisiyasat niya kung ano talaga ang laman ng puso natin, kung ano yung mas pinapahalaga natin kaysa relasyon natin sa ating Panginoon. So, ano po kaya ang bagay na ito na kung saan ay tiningnan siya ng Panginoon at sinabi sa kanya na, ay, bunso, huwag mong iano rito at nalipad yung aking mga papel. Okay lang, iano mo na lang sa kanila, hayaan mo na lang ako'y pawisan at ito ay, ito yung mga toxin nito sa katawan ko, nilalabas ko. Kagalingan ang dulot nito sa akin. So ano po kaya yung isang bagay na iyon na nais ng Diyos na isuko niya sa ating Panginoon? At ang bawat isa sa atin ay meron din po tayong mga dapat na isuko natin sa Panginoon kung saan ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin at sa pagsunod natin sa mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin, sabi rito, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. So anong hinihiling sa Panginoon? Anong hinihiling ng Panginoon sa mayamang lalaking ito? Ipagbili niya ang kanyang mga ari-arian kasi itong taong ito ay napakayaman ng taong ito. So yun yung gustong isuko ng Panginoon upang siya ay pagharian ng Diyos, upang ang taong ito ay maglingkod sa Kanya at magsuko talaga totally ng buhay sa Kanya. Kaya, nung sinabi po ito ng Panginoon, ano po yung kanyang naramdaman? Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nalumo at malungkot na umalis sapagkat lubhang napakayaman. So siya po ay nalungkot. Ibig sabihin noon, hindi niya kayang isuko yung kanyang mga ari-arian alang-alang sa Panginoon. So ano po yung mga bagay na nasa ating mga buhay na hindi natin kayang isuko sa Panginoon alang-alang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Na kung saan ito yung nagiging hadlang upang hindi tayo lubusang makapaglingkod sa Panginoon at hindi natin masunod ang nais niyang ipagawa sa atin, yung mission niya sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos po, kaya tayo inilagay sa mundong ito, hindi po niya kalooban na tayo ay magpapayaman lamang sa mga bagay na mundong ito. Hindi po kalooban yun ng Diyos. Kundi ang nais ng Panginoon, mas mayroon pa siyang masigit na plano sa bawat isa sa atin. Kaya lang, kung minsan may nagiging hadlang, kung minsan yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung ating hanap buhay, yung mga negosyo natin, na siya po ay nagiging hadlang. Kaya hindi po natin magagawa yung ipinapagawa ng Panginoon para sa kanyang kaharian dito sa lupa. So, yan po ang nais ng Diyos na ipasuko po niya sa bawat isa sa atin. Alam ko po na sa oras na ito, ang Panginoon po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang pinaka number 1 sa buhay natin nang higit pa sa Panginoon? Kaya hindi natin nasusunod ang mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam ko po, ang bawat isa meron po. Ako, meron din. Di ba ga? Kaya kung minsan hindi ko nagagawa yung ipinapagawa ng Panginoon dahil kung minsan mas higit kong pinipili o pinapahalagan yung mga bagay na mundong ito, yung hanap buhay, yung pag-aalaga sa apo, sa mga pamilya. Kaya kung minsan hindi natin nagagawa yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon. So ito yung nakita ng Diyos. Ito yung nakita ng Panginoon sa lalaking ito. Bagamat ang lalaking ito ay lumalakad sa kabanalan dahil nga hindi niya nilalabag ang mga utos ng Diyos, pero meron siyang isang bagay na hindi niya kayang isuko sa Panginoon. Amen? At ang hadlang na ito ay ang kanyang malaking kayamanan na kung saan ipinapasuko sa kanya ng Panginoon. At anong sabi ng Panginoon, pag naibenta mo, ibigay mo sa mahihirap at bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. So, gusto muna ng Panginoon para siya ay makakilos sa buhay natin at magawa natin yung gusto niyang palakaran sa atin. Kailangan po nating isuko lahat ng hadlang sa ating paglago, sa ating buhay espiritual. Kasi hindi po tayo magagamit ng ating Panginoon at ang Diyos ay mapanibughuin.
Alam niya ang laman ng ating mga puso. Nakikita niya kung ano yung pinapahalagan natin kaysa sa Kanya, kaysa gawin natin ang mga misyon natin sa buhay para sa Kanyang kaharian dito sa lupa, para maraming maligtas na kaluluwa at lumago ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Amen? Kaya kailangan po natin isuko ito, at pag isinuko natin sa Panginoon at saka tayo lumapit sa Panginoon at sabi natin sa Kanya, Lord, dito ako. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa iyong kaharian dito sa lupa. Kaya kung minsan tayo ay nagkukulang, oo, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo sumasaksi sa hindi katotohanan, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nangangalunya, hindi tayo nakikiapid, hindi tayo nagsisinungaling. Kaya laang, meron pong isang bagay na nasa buhay natin na ayaw nating bitawan, na kung saan yun ay nagiging hadlang sa ating buhay espiritual at pagsunod natin sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, kailangan po natin isuko natin iyon sa Panginoon at magtiwala tayo sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na tapat. Kumbagay, siya ang Diyos na mas magaling mag-alaga sa atin kaysa tayo mag-alaga sa ating pamilya. Siya po ay mas magaling mag-alaga. Ang dami diyang mga walang magulang, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? So, magtiwala lamang po tayo sa Panginoon at gawin natin kung anong ipinapagawa sa atin ng Panginoon at ipagkatiwala natin yung mga bagay na nais ng Panginoon na iwanan natin o talikuran natin sa maikling panahon para lamang magawa natin yung ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. Yun po yung nakalulugod sa Kanya. Kaya sabi rito, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlulumo at malungkot na umalis sa lubhang napakayaman. So ang napakahirap po na isuko natin yung anuman yung kayamanan natin sa buhay na pinapahalagan natin ng higit pa sa Panginoon. Di ba mahirap? Talagang malulungkot ka. Tayo ay kumbagay hindi tayo matutuwa. Tayo masasaktan. Tayo hindi magiging masaya. Pag meron tayong mga bagay na masigit pa nating pinapahalagan kaysa sa Panginoon, hindi po tayo malulugod kung yan ay ipapasuko sa atin ng Panginoon para sundin natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay, siya po ay talagang sabi rito, siya po ay nalumo at nalungkot. Ano pa po, sabi sa verse 23, tiningnan niya Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi po, ang mayayaman kasi, kaya sila ay hirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang isang taong mayaman, pag yan ay mayaman, yan ay magkakaroon ng kayabangan. Yan ay mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, na kung minsan, hindi na niya pinapahalagahan ang Panginoon sa kanyang buhay, sapagkat nasa kanya na ang lahat. Kaya mapalad nga po tayo na hindi tayo pinayaman ng gusto ng Panginoon. Kasi bakit? Sa atin na mga dukha, na walang kayamanan ng mga bagay na mundong ito, mas madali po tayong makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa mayaman. Subukan natin na pumunta tayo sa mga taong milyonaryo o bilyonaryo at magsishare ka ng salita ng Panginoon. Ano ang ating mararanasan? Baka tayo ay alipustain, tayo ay husgahan, at baka pwedeng sabihin sa atin, ikaw, mangangaral ka sa akin ng salita ng Diyos, pero mas pinagpapala ako sa iyo, ikaw isang dukal lamang, at ako'y napakayaman. Di ba ga? Kaya kung minsan mas madali pang mag-share ka ng salita ng Diyos, pumasok ka sa isang bahay na hindi mayaman kaysa sa taong mayaman na ang mga gate ay napakataas ng mga bakod nila na hindi natin basta-basta mapapasok at kung minsan may mga gwardiya pa, dadaan ka pa sa mga gwardiya bago mo sila malapitan. So mahirap po na ang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat ang mayaman nga po ay mahirap po sila na sira ng salita ng Panginoon. Hindi po bukas ang kanilang mga puso't isipan sa salita ng Diyos sapagkat ang gusto po nila ay ang magpayaman at kahit sila'y mayaman na dahil wala silang relasyon sa Panginoon, inatulad po sila sa isang libingan na walang kabusugan na maya't maya araw-araw merong inilalagak na mga patay sa kanila. Kahit sila'y marami ng kwarta, wala pa po rin yung kakuntintuhan. Magpayaman pa rin. At nakakalungkot na hanggang sa sila'y abutin
ng kanilang kamatayan na naubos ang kanilang oras, panahon at lakas sa pagpapayaman ng mundong ito. Kaya mahirap pong makapasok ang mayayaman sa kaharian ng Diyos sapagkat mas mahal ng Diyos ang mga dukha na lumalakad sa kanyang katwiran at hindi sumusuway sa kanyang mga utos. Amen? At si ano pa po ang sabi rito? Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Isipin nga po ninyo, isang kamilyo, camel. Alam niyo po ba kung anong hayop ang pinakamatangkad? Camel po, ang pinakamatangkad na hayop sa buong mundo. Kamilyo po. Giraffe yata. Giraffe po. Pero ang kamilyo, napakalaki ng kamilyo, di ba ga? Ang laki ng kamilyo. Isipin niyo, imaginin po ninyo, paano makakapasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Yung nga lang sinulid eh. Hirap na hirap tayong ipasok yung sinulid doon sa butas ng karayom. Paano pa kaya ang isang kamilyo na makakapasok sa butas ng karayom? Ang sabi rito, mas madali pang pumasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Parang kung isipon natin, imposible po talaga na ang kamilyo ay maipapasok natin sa butas ng karayom. Amen? Dahil napakalaki po niya. So ganun din po ang mayayamang tao na napakahirap po nila na makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi marami silang isusuko. Isusuko nila yung lahat ng kanilang pangarap, maging ang kanilang ari-arian. Kailangan nilang ipaglingkod yan sa Panginoon sapagkat doon, kapag sila'y nakakinig ng salita ng Panginoon, nila maintindihan na yung anumang meron sila na mga kayamanan na umaapaw sa kanilang mga buhay ng sobra-sobra sa kanilang pamilya ay kailangan nila itong gamitin para tumulong sa gawain ng Panginoon at sa mga tao na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na kung sila ay tinawag na ng Panginoon sa kanyang kaharian. Mahirap po silang bahaginan ng salita ng Panginoon. Mahirap po sila na ating patanggapin sila sa ating Panginoon upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi mapapahiya po tayo. Try mo nga, ako o Sister Tess, pupunta kami sa isang doktor o abogado at mag-share kami ng mabuting balita ng kaligtasan. Tatanggapin kaya kami, baka kami ay pagtatawanan pa. Amen? Sapagkat hindi kami katulad nila na professional at mga nakatapos sa kanilang pag-aaral. So, hindi po nila kami paniniwalaan at maring kami ay pagtatawanan nila. Kaya, mapalad po tayo na hindi man po tayo mayaman sa mundong ito, ngunit tayo naman ay nasa Panginoon. Amen? Mas mapalad tayo sapagkat nasa atin ang buhay na walang hanggan. At ang mga dukha ay mas kinahabagan ng Diyos kaysa mga taong mayayaman na walang relasyon sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi rito, lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. So anong sabi rito? Walang imposible sa Panginoon. Ang kaligtasan po ito ay hindi kayang gawin ng sarili nating kakayanan. Kahit tayo pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, tayo ay matulungin. Kung hindi tayo kahabagan ng Diyos at hindi natin tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi po sapat iyon yung ating mabuting gawa na ating ginagawa sa mundong ito. Kailangan po natin ang Panginoon, ang mabuting balita. Amen? So hindi po siya sapat na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa sarili po nating lakas, sapagkat bakit? Ang sabi po sa dito, ang sabi po sa ibang talata ng Biblia na kung sino lamang yung kinaawaan at kinahabagan ng Diyos, ang siya lamang ililigtas ng ating Panginoon. So kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos,
hindi niya tayo kinaawan at hindi tayo iniibig ng Diyos, kahit tayo magtambling-tambling pa diyan, hindi po tayo maliligtas. Amen? Dahil ang pagpapatawad ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas, ito ay dadali lamang sa mga tao na kanyang kinaawaan at kinahabagan bago palikhain ang langit at ang lupa. Kaya wala talagang imposible sa Panginoon. Pag ikaw ay nasa puso't isipan na ng Panginoon, bago ka pa ipinanganak, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Pakikialaman ng Diyos ang ating mga buhay para isuko natin ang ating buhay sa Panginoon dahil wala nga pong imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ay posible sa Panginoon dahil siya nga po ang makapangyarihan sa lahat. Dibaga? Kaya nga niyang bumuhay ng 3 araw nang nakalibing sa lupa. Si Lazaro binuhay ng Panginoon. Hinati niya yung dagat sa panahon ni Moises para makadaan ang mga Israelita. So ipinapakita dito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ililigtas niya. Gagawin po niya ang lahat upang yung mga anak niya na nasa kanyang puso't isipan na espesyal sa kanya ay kanyang ililigtas sa tamang panahon na tayo ay tatawagin ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan lamang po ay tumugon po tayo ng tama sa oras na tayo ay tinawag na ng Panginoon. Katulad po ng lalaking mayamang ito na hindi niya kayang isuko ang kanyang kayamanan para sumunod sa Panginoon. So kailangan po nating isuko ang lahat ng bagay na nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi kaya po niyang palitan yan ng higit pa sa ating inasan. Bakit? Sa kanya nanggagaling ang lahat ng mga pagpapala, ang lahat ng kagalingan. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas at ng hininga. Kaya pag talagang tayo ay masuwayin sa Panginoon, kung minsan kinukuha ng Panginoon yung nagiging hadlang sa ating paglalim at paglago at paglilingkod sa Kanya. Dibaga? Minsan nakakatakot dahil hindi papayag ang Panginoon na mayroong masigit na number 1 sa Kanya na mga bagay ng mundong ito. Ang gusto ng Diyos, siya yung magiging number 1 sa buhay natin. Siya yung ibigin natin ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Yun ang hinihiling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So gusto niya siya yung magiging number 1. Wala tayong ibang magiging Diyos-Diyusan. Kasi lahat ng mga bagay na masigit nating pinapalagan kaysa sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyusan ng mga buhay natin. Amen? At ano pa pong sabi rito? Ang sabi po rito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, hindi ito kayang gawin ng tao. Verse 28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Diba sila Pedro, iniwan nila ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan para sumunod sa Panginoon. Mahirap pong gawin iyon. Di ba may pamilya ka, may mga anak tayo, may asawa tayo. Minsan pagsimba pangalaang ay tayo nagkakagulo na sa bahay bago umalis. Dahil minsan may yung hadlangan ka ng asawa mo, dahil yung anak mo, yung apo mo o yung anak mo ay may sakit, may nararamdaman o mayroong ipinapagawa sa iyo. Kung minsan naman ay hindi mo na alam kung anong uunahin mo, kailangan mo magluto bago umalis. Kaya taranta ka pagdating ng linggo ng umaga. Dahil para hindi magbunganga yung asawa mo, ay kailangan mong magluto bago umalis. Dahil ang uwi natin ay minsan mga 11 na, mga alas 12. So kailangan meron na tayong mga luto. Di ba ga? Kaya maraming labanan. Bago po tayo minsan makasimba sa umaga, minsan may darating kang bisita. Di ba, Sister Tess? May darating na yun ay mga padala ng kaaway para hadlangan tayo sa ating pagsimba sa Panginoon. So, kailangan nating iwan yung mga iyan. O sabi mo, sisimba lang ako ha, at dito muna kayo. Minsan po, lalo na ako pag minsan, ang mga apo ko pag weekend, nauwi sila sa bahay at kami sama-sama doon. Eh, syempre, alam mo naman, pag may mga apo ka, lulo ka, ay gusto mong excited ka na naroon sila sa bahay mo, pero kailangan silang iwan. Dahil kailangan muna nating sumamba sa Panginoon. Amen? Kailangan muna nating magpasalamat sa Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Yun yung nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Ang kailangan nga laang ay gawin mo yung para walang magdadakdak sa'yo, ay magluto ka na ng pananghalian para walang away na mangyayari bago umalis. Kailangan lahat ay, kumbaga nagawa mo na ang lahat bago ka umalis para walang gulo sa tahanan pag alis mo.
So, pero kailangan po nating iwan sila ng sandali lamang. So, katulad po nila Pedro na iniwan nila ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, at sumunod sila sa Panginoon. At pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Kaya nga po lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at nakarating sa atin dahil sila po ay talagang sumunod sa Panginoon. Verse 29, sumagot si Jesus kasi nga sabi ni Pedro na tingnan mo Panginoon, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. So anong sinagot ng Panginoon sa kanila? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin sa magandang balita ay tatanggap sa buhay nito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So, anong sabi rito? Ang sino mang nag-iwan sa kanyang asawa, mga anak, mga magulang, kapatid, tahanan, ari-arian, kuminsan maging sa ating hanap buhay, alang-alang sa Panginoon, sabi niya rito, ay tatanggap ng 100 ulit. 100 ulit ang magiging kapalit nun. Tingnan po natin. Bilang tayo ay isang mananampalataya, pumunta ka sa isang malayong lugar, ibang bayan, at ikaw doon ay nangangaral ka ng salita ng Panginoon. Di ba ang daming taong nagmamahal sa iyo. Marami kang nagiging magulang na yung mga tao na nasa paligid mo, maging mga tao na tinutuluyan mo, itinuturing nila tayo na kanilang mga anak, mga kapatid. Di ba kaya magtataka ka na mas dumami yung ating mga magulang, mas dumami yung ating mga anak, mas dumami yung ating mga kapatid, mga kaibigan. Dahil sila ay kumbaga nagigiliw sa atin, naaaliw sa atin dahil sa Panginoon. Amen. Maraming nagmamahal sa atin. Talikuran nga tayo ng ating mga mahal sa buhay dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, tandaan natin na tatanggap tayo ng 100 ibayo pag tayo ay sumunod sa Panginoon. Maraming mga taong hipuin ng Diyos para ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Maraming taong tatanggap sa atin dahil yan alang-alang sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Maraming tao na maaaliw sa atin, maraming taong malulugod sa atin dahil makikita nila yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama natin sa kanila dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya 100 ibayo ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Tatalikuran mo, iiwanan mo yung negosyo mo, yan ay pagpapalain ng Panginoon iyan. Dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Siya yung magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya huwag tayong matatakot pag tayo kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at tayo ay Kanyang pinapahayo tayo sa malalayong lugar. Lumayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay, may maraming tao na naghihintay doon na magmamahal sa bawat isa sa atin at ay kanilang tutulungan dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So marami pong mga tao iniiwan nila ang kanilang mga hanap buhay. Pero yan ay papalitan po yan ng Panginoon ng higit pa sa ating inas. 100 balik ang ibabalik sa atin ng pagtatanggapin natin sa Kanya. Palakpakan po natin ng Panginoon. Di ba siya tapat sa Kanyang mga pangako? Sabi nga doon ay sa ibang talata ng Biblia, maging ang mga lahat na nakatagong mga ginto at kayamanan ay ilalabas ng Panginoon at ibibigay niya sa lahat ng nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong magtiwala sa mga bagay ng mundong ito. Bakit pwede yang mawala sa iyo? Ilang taon mong pinaghirapan yan? Isang pitik lang yan ng kamay. Pwedeng mawala sa atin. Di ba ga? Sunog lang yan, lindo lang yan. Mabitinding karamdaman, mawawala po sa atin yan na kung saan ay doon na natin binubos yung ating buhay lakas at mga panahon sa pagpapayaman. Kaya mas maganda tayo ay magpapayaman tayo sa mga bagay na panlangit. Sapagat pagharap natin sa Panginoon, mayroon tayong maraming gantimpala tayong tatanggapin sa Kanya. Pero yung mga kayamanan mo, naiwan dito sa lupa, na doon mo inubos ang panahon mo, ay wala po tayong gantimpala.
natatanggapin sa Panginoon at hindi natin pwede yung ipagmalaki sa ating Panginoon. Kaya sabi rito na ano pa, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. O, pag sinabing buhay na walang hanggan, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos at makakasama natin doon ang Panginoon. At doon ay wala ng pagluha, walang gutom, walang pighati. Amen? Hindi na tayo doon mahihirapan sapagkat pawang kagalakan na lang ating maranasan pag tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Makasama natin ang Diyos at makita na natin siya ng mukhaan. Kaya hindi po kalugihan na sumunod sa Panginoon. Ang malaking kalugihan ang tayo ay ubusin natin ang ating buhay at lakas sa mga bagay ng mundong ito. Kaya hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito, ngunit maraming nauna at na mauhuli at maraming nauhuli ang mauna. Bakit? Conforme kasi ito sa ating pagsunod sa Diyos. Matagal ka nang nakakilala sa Panginoon pero hindi ka naman nagtutuo sa Panginoon. Nagbabackslide ka. Kung kailan mo gusto uling maglingkod sa Panginoon, babalik ka uli. At pag gusto mo uling tumikim ng mga bagay ng mundong ito, tatalikod ka sa Panginoon. Na mula pagkabata, ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi na merong nauuna na nauhuli at merong nahuli na una. Bakit? Mas mapalad pa yung mga tao na may edad na sila na nakakilala sa Panginoon pero sila naman ay nagtutuo sa Panginoon. So nadaig nila yung mga nakakilala sa Panginoon mula pa sa kanilang pagkabata. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo po ay magtutuo sa Panginoon, gawin natin kung ano yung pinapagawa niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat tandaan natin na may 100 ibayo ang ating tatanggapin kung susundin natin, mas pipiliin natin na paglingkuran natin ng ating Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Sapagkat ang Diyos ay nakakasiyasat po siya sa laman ng ating mga puso. Alam niya kung ano talaga ang masigit nating pinapahalagan, siya ba o ang mga bagay ng mundong ito. Amen? So tayo pong lahat ay yumuko at ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin namin kung ano yung ipinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng pagnanasa, ng kakayanan, O God, na masunod namin ito, Panginoon. Na kung kailangan, kung minsan, iwan namin ang aming mga mahal sa buhay upang gawin namin ang iyong kalooban. Dahil alam namin na meron itong kalakip na pangako, O God, na tatanggap kami ng 100 ibayo, Panginoon, ng doble kung kami po ay matutong sumunod sa iyo ng totoo. Kaya tulungan niyo po kami na mas ibigin ka namin, mas piliin ka namin kaysa mga gusto ng aming mga laman, O God, kaysa sa mga bagay ng mundong ito, material, kayamanan, karangyaan. Panginoon, tulungan mo kami na mas piliin ka namin na gawin namin, O Diyos, ang nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin upang maranasan namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, O God. At matuto kami at sa araw-araw ng aming mga buhay, gawin namin yung mga bagay na nakalulugod sa iyo. At salamat po nawa, Lord, patuloy na naliwanagan ang aming mga puso't isipan sa mga salita mong ito, Panginoon. Patuloy namin itong sundin, lakaran, ingatan sa aming mga puso't isipan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito na huwag namin ipagpapalit, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, O God, sa mga kayamanan ng mundong ito. Salamat po, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection ay patuloy naming maranasan sa araw-araw ng aming mga buhay, ang kagalakan ng kapayapaan na galing sa iyo, Panginoon. At patuloy niyo pong i-provide din ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw, God. At muli kaming idako sa lugar na ito sa araw ng aming pagsamba at pagpupuri at pagsasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen.